Mahilig ka bang mangutang? Ang utang ay uso na noong unang panahon at ilang mga verso sa Biblia ang tumalakay dito. Hindi naman masama ang mangutang at syempre magpautang. Sa katunayan mga katoto, natutuwa ang Diyos sa mga nagpapautang lalo na taos sa puso ang pagtulong at doon sa mga tunay na nangangailangan. Ganito ang utos ng Diyos sa mga Israelita sa Deuteronomio 15, 7-8. Kung maghirap ang kapatid mo sa isa sa mga lungsod sa lupaing ibinigay sa iyo ni Jehovah na iyong Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso o pagdamutan ng naghihirap mong kapatid, dahil dapat kang maging bukas palad sa kanya at pahiramin mo siya ng anumang kailangan niya o kulang sa kanya. Ilang mga kaso na hindi tayo dapat maging maramot ay kung totoong nagkasakit at kinapos ng pampagamot ang ating kapwa, nakaranas ng kalamidad, or namatayan. Kailangan nating maging bukas palad sa kanyang mga kalagayan dahil galit ang Diyos sa mga mararamot, lalo na't kung nasa kalagayan mo naman na magpahiram. Sabihin na natin na merong kang pagawaan ng pera sa Pilipinas, edi pahiramin mo, hindi ba? Pansinin ang sabi sa unang Juan 3:17. Ngunit kung ang sino man ay may material na mga bagay sa sanlibutan ito at nakikita niyang nangangailangan ang kapatid niya, ngunit hindi siya nagpakita ng habag dito, papaano niya masasabing iniibig niya ang Diyos? Pero syempre, kahit hindi ka pa ganun kayaman, basta taos sa puso mong tinutulungan ang naghihirap mong kapwa, matutuwa sa iyo ang Diyos. Pansinin ang sabi sa Kawikaan 19:17. Ang tumutulong sa dukha ay nagpapautang kay Jehovah at babayaran niya siya dahil sa ginawa niya. Kaya kapag may nangungutang, ibigay natin ang kung anong kaya nating ibigay. Hindi naman tamang wala ka nang ipapakain sa pamilya mo, ipapahiram mo pa. At syempre pa, ibigay mo lang ang kung anong kaya mong mawala sa'yo. Para kung hindi na siya magbayad, pabayaan mo na lang. Kaysa naman iskandalohin mo pa, tatanda ka lang sa stress, di ba? Hindi mo naman siguro ikakahirap kung palalampasin mo na lang. Tandaan natin na kayang-kayang ibalik sa iyo ng Diyos ang saganang pagpapala ng doble, triple, at kahit makailang ulit pa kung taos sa puso ang pagtulong. Kaya huwag madamot mga katoto. Pero, huwag din tayong utu-uto. Maging matalino pagdating sa pagpapautang dahil kung masyado naman tayong mabait, maraming mga kawatan na nagkukunwaring kaawa-awang kapwa ang magsasamantala sa inyo. Kapag naman utang ng utang ang makapal na mukhang kapwa mo pero hindi naman nagbabayad, nasa sa iyo na yan kung magpapauto at pauutangin mo pa. Lalo-lalo na yung mga utang ng utang pero panay ang flex at pasikat sa Facebook ng mga magagarang burloloy at abubot niya, vacation, travels, kain sa mamahaling restaurant, hindi pa siya bayad sa mga dati niyang utang. Tapos uutang para lang may panghanda sa mga okasyon, para lang may maipampasikat, hindi pa siya bayad sa mga dati niyang utang. Nako mga katoto, dapat sa mga yan sinisingil, pati utang ng Pilipinas, singilin mo sa kanya. Ganito ang tawag sa kanila ng Biblia sa awit 37:21. Ang balakyot ay nanghihiram at hindi nagbabayad, pero ang matuwid ay bukas palad at mapagbigay. Ang mas nakapanggigigil mga katoto ay yung post ng mga Bible quotes sa Facebook. Lord God ng Lord God sa mga post. Hindi naman marunong magbayad. Dapat dyan pinapabarangay mga katoto. Doon siya kamo kay Kapitan magmisa.